IFM. Kahit siya pa ang kinasusuklaman mong tao sa buong mundo, kung minsan wala kang pagpipilian dahil kailangan niyong magtulungan. Ako nga pala si Ollie, 17 years old, isang estudyante. Lagi akong nakikinig sa Dear IFM. Magaganda kasi ang mga kwentong napapakinggan dito. Lagi akong merong natututunan. Siguro nga, masasabi niyong bata pa talaga ako at marami pang dapat malaman sa buhay. Pero, gusto ko lang sanang i-share sa inyo ang mga natutunan ko bilang isang basketball player na nagre-represent sa eskwelahan namin. Gusto ko rin bigyan ng pugay ang isang taong nagbigay sa akin ng isang magandang aral sa buhay na siguradong hinding-hindi ko makakalimutan. Oli! Nagawa mo dito? Nandito ba naman nakakarating ka? O bakit? Baka ikaw yata yung dapat kong tanungin, Billy. Ako yung captain ng basketball team natin. Eh ikaw, hindi ka naman basketball player ah. Bakit ka nandito? Ha! Ako! Hindi basketball player! Sigurado ka ba dyan sa sinabi mo ha? Nangakala mo. Hindi ka basketball player dahil malalaman ko kung kasali ka na sa team namin. Kaya pwede ba, huwag kang gumagawa ng kwento? Sus! Hintayin mo lang si Coach Cesar. Kapag dumating na yun dito, siya mismo yung magsasabi sa'yo. Kapag nangyari yun, pahiya ka na naman sa akin. Pwede ba? Huwag mo siyang tawaging coach dahil hindi mo naman siya coach. Hindi ka nga kasali sa team namin eh. Oo. Nandito na pala kayong dalawa. Oli, kilala mo na ba tong si Billy? Opo, Coach Cesar. Kilala ko po yan. Ay, elementary pa lang po kami. Mag-best friend na po kami niyan. Ganun ba? E di mabuti. Ang ibig sabihin, wala nang ilangan. Meron na kayong chemistry na kinakailangan natin para sa team. Ha? Chemistry? Bakit po, Coach? Huwag niyo po sabihin kasali na po siya sa basketball team natin. Tama ka dyan, Oli. Si Billy na ang bagong miyembro natin. Billy, welcome to the basketball team. Thank you po, Coach Cesar. Di ko po kayo bibiguin. Kagalingan ko po yung laro ko para sa team. Aba, mukhang ngayon pa lang nagpapabida ka na sa akin ah. Talaga namang bida-bida yan eh. Coach, parang may sinabi po yata si Oli sa inyo. Tuwang-tuwa po siya kasi magiging teammate po niya ako eh. Parang may binubulong ka yata dyan, Oli. May gusto ka bang sabihin sa akin? Coach Cesar, hindi naman po sa ayoko po siyang makasama sa team, no? Pero kaya lang po kasi parang bigla-bigla naman po yata. Alam kong masyadong mabilis yung mga pangyayari. Pero siguradong hindi ako nagkamali sa pagkuha kay Billy. Yun na nga po, Coach eh. Kami po sa team, dumaan po kami sa mga tryouts. Hindi po madali yung mga pinasok namin para po mapasali sa team na to. Naintindihan ko naman yung sinasabi mo sa akin, Oli. Pero kakaibang galing yung nakita ko kay Billy. Yan yung talentong hinahanap ko para sa team. Pero kasi, Coach, Sigurong iniisip mo hindi ako naging pata sa inyo dahil kinuha ko si Billy, no? Pero wala na tayong panahon para sa mga tryouts eh. Malapit na yung laban natin. Oo nga naman, Oli. Buti nga, na-discover ako ni Coach Cesar. Kung wala ako, edi paano mananalo yung team natin, di ba? yapang mo naman. Mananalo kami kahit wala ka. O teka lang, parang iba na yung dating ng usapan yung dalawa. Nag-aaway ba kayo? Di po, Coach Cesar. Ganyan lang po talaga kami mag-uusap ni Oli. Best friend ko po yan eh. Opo, Coach. Lambingan lang po namin ni Billy yan. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po kami magiging sakit ng ulo sa inyo. Pinapangako ko po, hindi po kami mag-aaway. Elementary pa lang kami ni Billy, karibal na talaga ang tingin ko sa kanya. Hindi naman sa naiinggit ako sa kanya dahil hindi ko naman ugaling mainggit sa ibang tao. Pero alam kong magaling talaga siya sa maraming bagay. Magaling din siya makipagbarkada kaya marami siyang kaibigan. Ang problema ko sa kanya, Mayora, masyado siyang mayabang. Meron siyang dating na akala niya kung sino siya. Hindi ko matandaan kung paano nagsimula ang tapatan namin. Basta, ang alam ko lang, lagi na lang kaming nagkakasagutan. At kahit siya pa ang sikat sa eskwelahan at lugar namin, hindi talaga ako magpapatalo sa kanya.
Kayang-kaya ko siya at hindi ako natatakot sa isang katulad ni Billy, pero kaya lalo siyang yumayabang dahil siya ang pinili ng babaeng matagal ko nang minamahal. Kimberly! Sandali lang! Hintayin mo ako! Grabe, ang bilis mo namang maglakad. Ikaw talaga, Oli. Basketball player ka pa naman, tapos ang bagal-bagal mo pa rin. Hindi mo pa rin ako mahabol. Wow, anong hindi? Nabutan nga kita eh. Tsaka hindi ako mabagal, no? Ako nga yung pinakamabilis sa basketball team ng school natin eh. We, hindi nga. Baka naman, kwento mo lang yan. Hindi ka kasi nanonood ng mga games namin eh. O ayan, malapit yung tournament namin. O ano, manonood ka ha? Oo naman. Manonood talaga ako. Maglalaro si Billy eh. Yun ba? Akala ko pa naman, panonoorin mo yung kababata mo. Ikaw naman. Nagselos ka kaagad. Siyempre, manonoorin din kita, no? Yun o. Akala ko kasi, yung boyfriend mo lang yung panonoorin mong maglaro eh. O nga pala, nasan nga pala yun? Bakit hindi ka niya hinahatid ngayon? Naku, wag muna natin siyang pag-usapan ngayon. Nag-away kasi kami ngayon eh. Nagtatampo ako sa kanya. Buti naman, wala yung kapre na yun. May pagkakataon na rin ako kay Kimberly. Uy, Oli, may sinasabi ka ba? Baka galit ka sa akin ha? Wala yata akong alam na may ginawa akong masama sa'yo. Hindi ah. Naalala ko lang kasi nung elementary pa tayo, sabay din tayong umuwi. Oo nga no, nakakatuwa talagang balikan yung mga dating ginagawa natin. Lagi nga tayo nagkukwentuhan habang naglalakad eh. Hanggang ngayon nga, ang ganda-ganda mo pa rin eh. Lalo na kapag ngumingiti ka. Ano bang sikreto mo? Bakit ang ganda ng mga ngipin mo? Ikaw talaga, inuto mo pa ako eh. Siyempre, dahil yan sa toothpaste na ginagamit namin sa bahay. Goodbye sa tooth decay, unique toothpaste every day. Kaya naman pala eh. Sasabihan ko nga si mama, palitan na lang yung toothpaste na ginagamit namin para pumugi rin ako. Bakit? Pogi ka naman ah. Wow, mas malakas ka palang manguto kaysa sa akin eh. Sabi mo yan ah, wala nang bawian. Hindi ko babawiin yun no. Nagsasabi lang ako ng totoo. Yun naman pala. Pero bakit ganon? Si Billy yung pinili mo. Hindi ako. Ibang usapan naman yan, Oli. Alam mo, special ka sa akin. Pero hanggang pagkakaibigan lang yung kaya kong ibigay sa'yo. Kimberly, ano bang kulang sa akin? Bakit hindi mo ako magustuhan? Siguro, hindi lang tayo meant to be. Pero huwag kang mag-alala, Oli. Marami namang maganda sa school natin eh. Pero kasi, ikaw talaga yung gusto ko eh. Oo nga. Pero si Billy na yung boyfriend ko. Kimberly! Kimberly! Wait lang! Sorry na, kasalanan ko talaga. Huwag ka na magalit sa akin. Umalis ka nga dito. Wala kang karapatang maging boyfriend sa kanya. Sinasaktan mo lang siya. Pwede bang huwag kang makialam sa amin ni Kimberly ha? Kulang ka lang sa pansin eh. Busted ka kasi. Uy, tama na yan. Pareho kayong mahalaga para sa akin. Huwag na kayong mag-away, okay? Yan na naman kayo eh. Saka, teammates na kayo, di ba? Dapat, nagtutulungan kayong dalawa. Siguro, para sa mga nakakatanda sa amin, maliit na bagay lang yung love triangle namin. Puppy love lang daw, kaya hindi naman daw dapat seryosohin. Pero para sa akin, wala na akong ibang mamahalin kung hindi si Kimberly lang. Kahit noong mga maliliit pa lang kami, crush ko na siya at siya na talaga ang gusto kong makatuluyan. Close kami ni Kimberly sa isa't isa, kaya ang akala ko talaga noon, ako ang pipiliin niya. Pero hindi pala. Sa lahat ng pwede niyang magustuhan, bakit si Billy pa? At ngayong kasama na si Billy sa basketball team at sigurado magpapasikat pa siya doon, lalo lang ako nakakaramdam ng inis at galit sa kanya. At lalo pang tumindi ang tapatan naming dalawa.
Ano ba, Billy? Huwag kang dikit ng dikit sa akin. Bakit? Nahihirapan ka na sa akin, no? Ang lakas ng lubong sabihin sa akin yan, ha? Kayang-kaya kita, no? Ha, hindi mo ko kaya, Oli. Kaya ka nga naiinis eh. Hindi mo malulusutan yung depensa ko. Hoy, ikaw! Huwag mo ubusin yung pasensya ko, ha? Patirahin mo nga ako! Napapaliw ka na yata eh. Ba't ko gagawin yun? Eh, magkalaban nga tayo, di ba? O ano? Yan tuloy na pala mo. Bakit mo ako sinisiko? Nagmamagaling ka kasi. Hindi pinatikim kita. Sarap pala yung ulo mo. Sumusobra ka na talaga, ha? Hoy! Ano ba yan? Bakit kayo nagsusuntukan? Tama na yan! Laro lang, walang sakitan! Tapikon ka lang kasi! Hindi mo ako kaya! Hindi mo matanggap na kahit anong gawin mo! Mas magaling ako sa'yo! Anong sinabi mo, ha? Sige, patunayan mo sa akin yan. Halika dito! Sinabi ko nang tumigil na kayo eh! Ano ba? Uminahon lang kayo! Si Oli po kasi! Siniko po ako habang nagpa-practice kami. Masyado ka kasing mayabang. Practice lang, pero kung makaasta ka, feeling mo nasa championship ka na. Ang dami mo pang dahilan. Talunan ka lang talaga. Kaya nga eh, lumapit ka dito para magkaalaman na. Tanggalin ko yung yabang mo sa katawan mo. Hindi nyo ba narinig kung ano yung sinabi ko? Bakit hindi pa rin kayo tumitigil? Ito po kasing si Billy, nagmamagaling eh. Kapag hindi nyo itinigil yung pag-aaway nyo, tatanggalin ko kayo sa team! Sorry po, coach. Pasensya na po. Nadala lang po talaga ng init ng ulo. Na-disappoint ako sa ginawa mo, Oli. Ikaw yung dapat na kapitan ng team na to eh. Ikaw dapat yung leader nila. Hindi mo dapat inaaway yung mga teammates mo. Opo, coach. Nagkamali po ako. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na to mauulit. Kapag nangyari ulit to, baka hindi mo magustuhan yung gagawin ko sa'yo. Masyado kasing maangas eh. Yung tuloy. At ikaw naman, Billy, imbis na pakalmahin mo yung teammate mo, pinatulan mo pa yung init ng ulo niya. Lalong lumaki tuloy yung gulo. May kasalanan ka rin dito. Opo. Sorry po. Guys, malapit na yung tournament. Imbis na mag-away kayo, dapat nagkakasundo kayo. Kalimutan nyo na muna yung galit nyo sa isa't isa. Hindi tayo mananalo kung hindi tayo nagkakaisa sa team na to. Hindi tayo pwedeng magkanya-kanya. Dapat magtulungan kayo. Kailangan ng teamwork para manalo tayo. Sa totoo lang, Mayora, kinabahan din ako sa nangyari dahil PE teacher din namin si Coach Cesar. At baka maapektuhan ang grado ko. Pero kahit na kung minsan ay strikto at masungit si Coach Cesar sa amin, mabait din naman siya sa aming mga players niya. Gusto lang niyang maintindihan namin kung ano yung gusto niyang ituro niya sa amin. Malaki ang respeto ko kay Coach Cesar at susunod ako sa lahat ng mga gusto niya na ipagawa sa akin. Pero ngayon, parang nahihirapan akong sumunod sa kanya. Kahit kailan, hindi ko magagawang makipagtulungan sa isang taong matagal ko ng kalaban. Hindi ko kaya makipag-teamwork sa lalaking inagaw ang babaeng matagal ko nang minamahal. Hindi ko kaya makipagkaibigan sa taong kalaban ang tingin ko na. Habang tumatagal, Mayora, lalo pang yumayabang at nagmamalaki si Billy sa basketball team namin. Kung dati, sa akin lumalapit ang mga teammates ko kapag kailangan nila ng tulong, ngayon hindi na. Mas binabarkada na nila si Billy dahil hindi lang daw magaling maglaro sa basketball, magaling din daw makisama. Kung minsan, hindi ko rin maintindihan yung mga taong nasa paligid ko. Dati, ikaw yung gusto nila, pero ngayon, meron lang na bagong salta na nagpapabida, nakakalimutan ka na nila. Pikon na talaga ako, Mayora. Kapag nabigyan lang talaga ako ng pagkakataon, hindi ko nahahayaan na makapagpasikat ang mayabang na teammate ko na si Billy. O ito makinig kayo. Malapit nang maubos ang oras. Pakinggan nyo yung lahat ng sasabihin ko sa inyo. Huwag nating sayangin ang pagkakataon, ha? Guys, makinig kayo kay Coach Cesar. Importante yung sasabihin niya sa atin. Bago nga pala muna yung lahat. Billy, hindi mo ako binigo.
Hindi ako nagkamali sa pagkuha sa'yo para sa team na to. Salamat po, Coach. Ipagpatuloy mo lang yan ha. Aasahan ko makakarating tayo sa championship sa tulong ng galing mo. Sige po, Coach. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Iyan yung gusto kong marinig sa'yo. May uuwi na rin natin yung championship trophy para sa school natin. Pero Coach Cesar, parang hindi naman po yata tama yun. May problema ka ba, Oli? Sabihin mo na ngayon. Wala na tayong oras eh. Wala naman po akong problema, Coach. Kaya lang, bakit si Billy lang po yata yung pinupuri nyo? Lahat naman po kami. Nagpakahirap naman para umabot tayo dito ah. Wala naman akong masamang intensyon sa sinabi ko eh. Dati ko naman kayong pinupuri. Pero si Billy ang bago ngayon sa team natin at maganda yung ipinapakita niyang performance. Wala naman sanang samaan ng loob. Okay po, Coach. Naintindihan ko po. Sige, mabuti na yung nagkakalinawan tayo. Okay, Harold, nasa possession ng kalaban yung bola ngayon. Ikaw ang aasahan ko para ma-steal natin yung bola, ha? Naku, Coach. Kayang-kaya po ni Harold yan. Wala pong problema pagdating dyan. Alam ko naman yan eh. Ngayon, kapag nagawa mo na yan, Harold, ibato mo na yung bola kay Oli. Huwag ka mag-alala, Harold. Ipasa mo lang sa akin yung bola. Ako nang bahala. At habang nangyayari yan, Billy, siguraduhin mo nakapwesto ka na ha. Huwag mong hayaang mabantayan ka nila. Sisiw lang po sa yan. Pero, Coach, bakit po si Billy yung pinapapwesto nyo? Ang akala ko po, sa akin ipapasa ni Harold yung bola pagka-steal niya. Oo nga. Pagkapasa ni Harold sa'yo, magkunwari kang isushoot mo yung bola. Tapos ipasa mo bigla yung bola kay Billy. Siya na yung bahalang umiskor para sa atin. Pero, Coach, nasa akin na nga yung bola eh. Bakit ko pa ipapasa sa kanya? Kayang-kaya ko namang i-shoot yun eh. Mananalo na agad tayo. Pwede ba, Oli? Huwag ka na magreklamo dyan. Sumunod ka na lang kay Coach Cesar. Ano pang sinasabi? Huwag ka nga makialam dyan. Si Coach Cesar yung kausap ko, hindi ikaw. Ang gusto mo, ikaw lagi yung bida eh. Tumigil nga kayo. Hanggang dito ba naman nag-aaway pa rin kayo? Hey, Oli, makinig ka sa akin. Sumunod ka na lang sa ipinapagawa ko sa inyo. Hindi importante kung sino yung pinakamagaling sa team na ito. Kailangan natin ng teamwork para manalo tayo. Ano bang nangyari sa mga sinabi ko sa inyo, Oli? Bakit hindi mo ako sinunod? Ang linaw-linaw ng instruction ko sa'yo. Ipasa mo yung bola kay Billy. Mahirap bang intindihin yun? Pero kasi, Coach, nasa akin naman na po yung bola eh. Magaling naman po ako eh. Kaya ko pong i-shoot yun. Bakit palalagpasin ko pa po yung pagkakataon? Ganun. Magaling ka. Bakit hindi mo na ipasok yung bola nung nag-shoot ka? Binigla lang po kasi ako na nagbabantay sa akin, Coach eh. Nagsambahan lang po niya ako. Wala akong panahon para sa mga palusot mo. Kaya nga dapat ipinasa mo na muna yung bola kay Billy eh. Kung sinunod mo na lang sana yung sinabi ko, hindi tayo matatalo. Sorry po, Coach. Hindi na po maulit to. Babawi na lang po ako next time. Simpleng teamwork lang naman yung hinihingi ko sa inyo eh. Pero hindi mo maibigay dahil ang gusto mo, ikaw lang yung magaling. Hindi na talaga mauulit to dahil wala nang next time para sa'yo, Oli. Parang gumuho ang mundo ko, Mayora, sa mga sinabi sa akin ni Coach Cesar. Hindi ako makapaniwalang hindi na ako kasali sa basketball team na matagal ko nang pinangarap na mapasali ako. Sa isang iglap, nawala na lang ang pangarap ko at ang mga pinaghirapan ko na parang bula. Napakasakit, Mayora, at hindi ko talaga matanggap yung nangyari sa akin. Isang tao lang talaga ang may kasalanan kung bakit pinagdadaanan ko to. Si Billy. Wala na ako ibang pwedeng sisihin kung hindi siya lang. Kung hindi siguro siya kasali sa team namin, sa akin nila ibibigay ang tiwala nila para manalo kami. Hindi sa kanya. Kahit magkamali pa ako, hindi nila ako sisisihin sa aming pagkatalo. Pero kailangan ko nang gumawa ng paraan. Hindi ko na talaga kaya, Mayora. Kung kailangan kong ibaba ang aking pride, gagawin ko. Makabalik lang sa team ko na parte ng aking buhay.
Anong ginagawa mo dito, Oli? Di ba wala ka na sa team na to? Hindi ka nakasali sa amin. Mas mabuti pa, umalis ka na lang. Coach Cesar, buo na po ba talaga yung desisyon nyo? Ayaw nyo na po ba talaga akong pabalikin? Hindi ko gustong masaktan yung damdamin mo. Pero kailangan kong bigyan ng leksyon yung ginawa mo. Coach, matagal na po ako sa team na to. Hindi rin po biro yung mga pinagdaanan ko para makasali dito. Yun naman pala eh. Mahirap palang makapasok sa team na to, ikaw pa yung team captain pero sinayang mo yung pagkakataon mo. Babawi po ako, Coach. Pinagsisisihan ko na po yung mga pagkakamali ko. Sana po, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Gagalingan ko na po para sa team natin. Mukhang wala kang naintindihan pagkatapos ng mga nangyari. Pasensya ka na, Oli. Pero kung wala pa ring pagbabago sa'yo, hindi ko magagawang pabalikin ka sa grupo. Parang awan niyo na po, Coach. Mahalaga po sa akin yung basketball. Mahalaga po sa akin yung team. Huwag niyo naman po akong alisin. Ilang beses ko na ring narinig yan, Oli. Hindi mo ako makukumbinsi dyan. Sige na, marami pa akong gagawin. Umalis ka na. Mag-aral ka na lang ng mabuti. Coach Cesar, patawarin niyo na po ako, please. Naintindihan ko na po yung pagkakamali ko. Kahit ayoko po kay Billy, makikipagtulungan na po ako sa kanya. Ibalik niyo lang po ako sa team, please. Parang awan niyo na po. O sige, pero kailangang ipaintindi mo sa akin ha. Bakit ba galit na galit ka kay Billy? Ano ba yung dahilan at parang hindi nyo matiis yung isa't isa eh? Kasi kung hindi natin maaayos yung problema, lulubog ang buong team ng dahil sa inyong dalawa. Elementary pa lang po kasi kami. Nagkakatapatan na po kami. Aminado naman po ako, Coach, na sa lahat ng bagay. Siya po yung mas magaling sa akin. Mas matalino, mas maraming barkada, mas magaling sa basketball. Oli, hindi naman kita isasali sa team kung wala ka ring talento pagdating sa basketball. Pero kailangan mo ring tanggapin, meron talagang mas magaling sa'yo. Okay lang naman po sana yun eh. Pero kinuha na po ni Billy yung lahat-lahat sa akin, Coach. Wala na po siyang tinira. Pati po yung kababata ko, yung babaeng gustong gusto ko, naging girlfriend pa po niya. Napakabata nyo pa para sa mga ganyang bagay. Pero sige, iintindihin ko na lang kayo dahil pinagdaanan ko rin naman yan nung kaidaran ko kayo. Pasensya na po kayo, Coach. Siguro po, mababaw lang po sa inyo yung mga dahilan ko. Bata ka pa, Oli. Marami ka pang pagdadaanan at marami pang mangyayari sa buhay mo. Kaya huwag kang magmamadali. Opo, naintindihan ko naman po yun. Ang ibig sabihin po ba nito, makakabalik na po ako sa team? Yung naiintindihan ko na kung bakit nangyari yung bagay na to. O sige, bibigyan pa kita ng isa pang pagkakataon. Salamat po, Coach. Hindi ko po sasayangin yung pagtitiwala niyo po sa akin. Pero kailangan mong mangako sa akin ha, Oli. Kalimutan mo na muna yung issue mo kay Billy. Isantabi nyo na muna kung ano yung problema nyo sa isa't isa. Pamilya tayo sa team na to eh. Dapat nagtutulungan tayo. Teamwork ang kailangan, manalo man o matalo. Pagkatapos sa pag-uusap namin ni Coach Cesar, naging malinaw na rin sa akin kahit papano kung ano nga ba ang pagkakamali ko. Hindi ko kayang itanggapin na merong taong mas magaling talaga sa akin kaya ako galit na galit kay Billy. Hindi ko rin matiis yung pagiging mayabang niya, kaya lalo akong naiinis sa kanya. Pinatawag din ni Coach si Billy. Pinagharap niya kaming dalawa para mapag-usapan namin ang mga nangyari at mailabas ang aming problema sa isa't isa. Ibang Billy ang nakilala ko pagkatapos naming mag-usap. Katulad lang din pala siya ng ibang mga estudyanteng nangarap at gustong makatulong para maipanalo ang basketball team namin. Nandoon pa rin ang inis ko sa tingin kong pagiging mayabang niya. Pero naisip kong gano'n na talaga ang ugali niya. Nangako naman kami kay Coach Cesar na kakalimutan muna namin ang aming mga issue. Magtutulungan kami para sa aming team. Hanggang sa dumating na nga ang araw na masusubukan kung kaya ko bang panindigan ang mga pangako ko kay Coach at sa aming team. Malapit na maubos ang oras. Lamang ng 1 puntos ang kalaban. Anong pwede kong gawin para manalo kami? Harold! Ipasa mo kay Oli yung bola, bilisan mo! Yan! Ganyan! Nasa akin na yung bola. Kakataon ko na. Kapag na-shoot ko to, ako ang nagpanalo sa team namin. Oli! Hinay-hinay lang, huwag kang magmamadali. Magaling yung nagbabantay sa'yo. Hawakan mo ng mabuti yung bola.
Bakit pinipigilan na naman ako ni Coach Cesar? Hawak ko na yung bola eh. Magaling naman ako sa shooting. Alam naman niya yung potential ko eh. Magagawa kong ipanalo ang team namin. Oli, dito! Pasa mo sa akin yung bola! Ako na bahala! Ikaw na naman. Ang dami mo nang na-shoot kanina. Ilang beses na ako nagpasa sa'yo. Hindi naman pwedeng puro ikaw na lang. Ako naman yung magpapakitang gilas ngayon. Oli! Libre si Billy! Ipasa mo na sa kanya yung bola! Ayoko po, Coach. Kapag ibinigay ko po kay Billy yung bola, siya na naman po yung bida. Siya na naman yung pupurihin nyo. Tsaka ng mga tao. Siya na naman po yung sikat. Ayaw ko naman po yung ginagawa niya. Ako magpapapanalo sa atin. Oli, makinig ka sa akin. Alam kong magaling ka. Malaki ang tiwala ko sa'yo kaya magtiwala ka rin sa teammate mo. Huwag mong kakalimutan, manalo man o matalo, kailangang nagtutulungan tayo. Oli, bakit nandito ka pa? Ayaw mo pa bang umuwi? Tsaka, bakit nakatulala ka? Ano ba yung tinitignan mo dyan? Sorry po, Coach Cesar. Nakatingin lang po ako sa ring. Iniisip ko lang po kasi paano kung sinut ko yung bola kanina? May papasok ko kaya? Mananalo kaya tayo? O baka matatalo ang team natin dahil po sa akin. Naiintindihan ko naman yung nararamdaman mo talaga. Nasa iyo nga naman yung bola. Hawak mo na yung pagkakataon para patunayan sa lahat na kaya mong ipanalo yung team. Pero sa tingin mo, importante pa ba yun? Hindi na po, Coach. Natapos na po yung laro. Hindi ko na rin po may babalik yung oras. Pasensya na po kayo ha. Talagang hindi ko lang po maalis sa isip ko. Gustong gusto ko po talagang ipanalo yung team kanina eh. Pero hindi mo nasunod kung ano yung gusto mo. Pinagsisisihan mo ba kung ano yung naging desisyon mo kanina? Hindi naman po, Coach. Alam ko pong tama yung naging desisyon ko. Sinunod ko po yung sinabi nyo. Ipinasa ko po yung bola kay Billy. At dahil po dun, nanalo po tayo. Oli, maraming salamat ha. Hindi ka nagpatalo sa tukso. Isinantabi mo muna yung problema mo kay Billy. Nakinig ka sa mga sinabi ko. At dahil dyan, nakuha natin yung panalo. Ako po yung dapat magpasalamat sa inyo, Coach Cesar. Kasi kung hindi po dahil sa inyo, baka po yung sarili ko pa rin ang iniintindi ko. Baka nakalimutan ko na po yung buong team. Mabuti na lang po, pinaalala niyo po sa akin na manalo man po o matalo tayo, mahalaga po ang teamwork. Dahil pamilya po tayo sa team na to. Mabuti na lang talaga, Mayora. Narinig ko yung mga paalala sa akin ni Coach Cesar sa mga oras ng kahinaan ko. Kung hindi talaga dahil sa kanya, baka nagpatalo pa rin ako sa aking insecurity. Kung hindi dahil sa gabay ni Coach Cesar sa amin, baka nawala na kaming sa tamang landas namin. Sa ngayon, okay na kami ni Billy. Hindi ko masasabing magkaibigan na kami, pero nagtutulungan na kami at nakakalimutan na rin namin ang aming mga problema. Tinanggap ko na rin na siya ang pinili ni Kimberly. Bata pa naman ako, Mayora, para alalahanin ang mga ganong klase ng bagay. Ang mahalaga, patuloy ko pa rin ginagawa kung ano ang aking makakaya para sa aming team. Mas masarap sa pakiramdam na nagtutulungan kesa yung nagpapagalingan kami. Maraming salamat kay Coach Cesar dahil lagi niya itong pinapaalala sa amin. Kaya tuloy pa rin ang aming ginagawang maganda. Hanggang dito na lang muna, Mayora Escamorena, at maraming salamat. Hanggang sa muli, nagmamahal, Oli.